Magandang gabi po sa ating lahat. This time, mananalangin tayo. Come on, this time, acknowledge God in this place. Lord, we welcome you in this place. Holy Spirit, we acknowledge you in this place. Lord, you're free to move. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Naniniwala po ako kahit nasa online at magkakahiwalay kami ngayon, kasama namin ang presensya mo. Lord, we acknowledge you that you are good. Lord, that you are faithful, that you are sovereign, that you are powerful, God, at nakikinig ka sa panalangin namin. Hallelujah, hallelujah. Sa mga oras na ito, inihingi namin, Lord, ng tawad. Yung mga nagawa namin na hindi ka lugod-lugod sa inyo. Lord, nagpapalinis kami nang sa ganun mas malaya kaming kumilos at makalapit sa iyo. Hallelujah. Lord, forgive us. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin. Lord, forgive us sa mga nasabi namin, na imagine namin. Lord, sa mga bagay, Lord, na nagawa namin sa aming kapwa na hindi according sa iyo. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Lord, forgive us kung dumating sa point, Lord God, na wala na yung reverence namin sa inyo. Lord, forgive us kung nawala na yung passion namin. Lord, yung init namin when it comes to our ministry, when it comes to our relationship sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, forgive us. Lord, cleanse us with your holy presence. Lord, cleanse us with your holy blood. Hallelujah, hallelujah. Kung ikaw yung tao na humingi ng tawad kay Lord, tanggapin mo ang kapatawaran at paglilinis ni Lord. Malaya tayong idulog ang lahat ng panalangin natin sa Kanya. Kung ikaw yung magulang and you are asking God to your family, sa mga anak mo, come on, pwede ba this time, ask God, ipanalangin natin ang ating mga family, ang ating mga pamilya. Kung ginagamit ka ng Lord to win them, ask God na magkaroon ka ng lakas ng loob, ng spirit, na ikaw yung gamitin ng Lord through them. Hallelujah. Also, ask God for His provision sa lahat ng pangangailangan ng iyong family. Come on, this time, pwede ba nating ipanalangin ito? Lahat ng mga bills natin, lahat ng mga pangangailangan, lahat ng necessity ng ating family. Ask God for the restoration. Maybe sa ating family, may mga sigalot, may pag-aaway, may mga tampuhan. But this time, ask God for the unity na magkaroon ng restoration sa ating family. Naway i-guide ka ng Panginoon na magkaroon ng protection sa ating family. Hallelujah. Kung ikaw naman ang isang estudyante, this time pwede ba natin ipanalangin ang ating studies, ang iyong studies. Come on, ask God for His knowledge, for the wisdom na kakailanganin mo. Ask God for the provision. Come on, ask God for the sustainability sa iyong pag-aaral. Come on, na maging good testimony ka, maging living testimony ka, not just only in your room, pero sa lahat at sa buong school mo, maging living testimony ka kung gaano at kung sino si Lord sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Kung ikaw naman ang nagtatrabaho, come on, ask God for sustainability. Come on, strength na kakailanganin mo everyday sa iyong pagtatrabaho. Also, ask God for His comfort. Maybe napapagod na tayo. Maybe may mga bagay tayo na hindi na natin sinasabi sa kapwa natin or maybe sa ating family, sa ating mga kaibigan. But this time, pwede ba ask God for His comfort? Na si Lord mismo ang mag-comfort sa atin. Come on, nabigyan ka niya ng good health, ng assurance sa plano ng Lord sa future mo. Come on, hallelujah, hallelujah. And this time, kung ikaw naman yung nagbi-business, pwede ba this time? Come on, panalangin natin yung growth natin when it comes to our business.
Na hindi lamang ito maging business mo lang, pero maging business din ito ng Panginoon. Come on, also, ask God for His provision, na isustain ng Lord ang pangangailangan ng iyong business. Hallelujah. Na magkaroon ng expansion ng iyong business, na makita sa Lord sa iyong business. Also, ask God for the strength na kakailanganin mo. Hallelujah, hallelujah. Yarabakatarasika, yayayayayahande. Yarabakatarasika, yayayayahande. Come on, naniniwala ako na pinapakinggan ni Lord ang panalangin mo. Come on, begin to thank God. Begin to thank the Lord. Papurihan mo si Lord. Worship Him. Hallelujah. Malaya tayong kumilos. Malaya tayong papurihan ng Lord sa mga oras na to. Hallelujah. Come on, this time, tatayo po tayo. Itataas mo ang iyong mga kamay. Come on, sing a new song to God. Praise Him with your own mouth. Come on, praise Him, worship Him, adore Him. Yarabhande karasikaya yarahande. Come on, punuin natin ng lugar na ito ng pasasalamat sa Panginoon. Deserve ni Lord ang papuri. Come on, deserve ni Lord ang glory. Ngayong araw na ito, i-express mo kung gaano ka grateful na dumating ang Panginoong Jesus para iligtas tayo. Come on, He is the reason of this season. Kaya come on, you can do more. Worship God, worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Lord of Lords, the very reason why we're celebrating this day, Christmas. And that is our Lord and our Savior, Jesus. Come on, sing a new song to Him. Oh, we praise Your name. We thank You, Lord, for loving us. Oh, You came for us, You love us, You saved us. Reflect of His goodness and to just thank Him for everything na ginawa ng Panginoon. Hallelujah. We praise Your name, God, and we thank You. For You are the very reason why we're worshiping. You're the very reason why we're praising. Thank You, Lord. Come on. Yeah, yes, oh God. We praise You. We worship You. We adore You. We thank dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized, baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives, and we were the reason that He gave His life.
Hallelujah, hallelujah. Come on, continue to be in the atmosphere of worship. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo, God. Salamat sa pagkakataon na ipinaparamdam mo sa amin, Lord, ang presence mo ngayong araw ng Kapaskuhan. And I believe, Lord, na marami kang ituturo sa amin. Kaya naman binubukas namin ang aming mga puso sa salita mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas at mapapurihan. This we pray in Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ayan, maligayang Pasko po sa ating lahat. Ayan, so sino dito talagang damang-dama niya pa yung presence ni Lord mula kagabi pa sa Kapaskuhan. Ayan, pwede mo rin bang batiin yung kasama mo. Sabihin mo sa kanya, saan ka man naroon ngayon, partner. Ayan, Merry Christmas! Hallelujah! So ayan no. So sino dito talagang hindi pa siya nakaka-move on sa mga kinain niya kagabi? Meron ba? Meron ba dito? Okay, so and I'm sure lahat tayo no, pamilyar tayo dito sa ifa-flash natin sa ating screen. Ayan, okay? So sigurado ako marami sa atin yan yung na-enkwentro natin kagabi sa ating mga mesa. And wag ka yung iba sa atin talagang makakasama pa nila yan hanggang January. Okay? Meron na ba dito nag-start na ng kanilang spaghetti countdown? Ayan, meron ba? Kasi talaga mararanasan natin yung spaghetti. Sige, sabay-sabay tayo. Spaghetti ngayon, bukas, at magpakailanman. Ayan. Pero I know, meron din siguro sa atin, no? Meron din sa atin na sumapit po yung Kapaskuhan na ito, pero kahit isang hibla po ng noodle ng spaghetti, wala sila. Yung totally talagang wala silang naihaing handa sa mesa nila kagabi. Tama ba? So kapag tayo yung nakakaranas nito, makakapagdiwang pa rin kaya tayo at makakapagpasalamat. So paano na kaya? So alam niyo po, meron pong word si Lord tungkol sa pagre-rejoice, pagpe-pray, at pagpapasalamat despite sa mga pinagdaraan ng pagsubok. Okay? Sige po, we can open our Bible. Buksan po natin ang ating Bible. At basahin po natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Sabi po dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Hallelujah. Si Lord lamang po ang siyang magpala at papagpala ng kanyang banal na salita. In Jesus' name, Amen. You know, ang passage po na binasa natin ay mula po yan sa huling bahagi ng first letter ni Paul para sa Thessalonians. And ang context po ng passage na ito ay naglalaman ng encouragement at instructions para sa church na dumadaan sa mga pagsubok, katulad po na nangyari sa Thessalonica. Ito ay part ng huling bilin ni Paul. Okay, ano po ito? Ang mag-rejoice, ang mag-pray, magpasalamat bilang tugon sa grace ng ating Panginoon. Amen? At bilang paghayag ng may matatag na pananampalataya sa kabila ng lahat ng dinaranas na pagdurusa. Ito ay panawagan para sa pamumuhay na nailalarawan ang pananampalataya at pasasalamat sa kahit anong sitwasyon natin sa ating buhay. Amen? So this time po, alamin natin, pag-usapan natin, how can believers maintain resilience and gratitude amidst life's challenges? Ulitin ko po, how can believers maintain resilience and gratitude amidst life's challenges? So una-una, okay, by rejoicing always. Okay, yan po yung sinasabi sa verse 16. And you know, ang salitang rejoice dito in Greek is kairo. It is actually a verb na ang meaning is to rejoice or be glad. Ito po ay nagpapahayag ng inner joy at galak and kadalasan bilang tugon sa biyaya ng kabutihan sa atin ng Diyos. And you know what? Sa New Testament po, madalas itong ginagamit upang ipahayag ang kagalakan na nararanasan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang malalim na relasyon kay Jesus. And of course,
we're also pertaining to the hope of salvation. Pero this doesn't mean na baliwalain na lang natin yung mga paghihirap o magkunwari na lang tayo na perfect po yung ating buhay. Hindi po ganon. Huwag tayo magkukunwaring perfect ang buhay. But what I'm trying to say is, ito yung joy na tumutukoy sa malalim na kagalakan na nakaugat sa ating pananampalataya, sa ating faith. Amen? So, it is a joy that transcends circumstances. Ito ay dapat na nagmumula sa God's love, sa God's grace, and syempre sa kanyang ultimate plan for us. So therefore, our rejoicing is a conscious choice that must focus in God's goodness. Yan, mabuti po ang Diyos in difficult times, even in difficult times. Kaya nga po, rejoice always ang sinasabi nung verse na ito. At ito ay hindi conditional, hindi ito dependent lang sa behavior ng tao. Why? Kasi ang God's goodness, it is also an intrinsic part of who He is na siyang worthy ng ating praises, ng ating adoration, and ng ating thanksgiving. Amen po ba? So bakit hindi tayo magre-rejoice? Bakit hindi natin magagawa mag-rejoice? Okay? Pero siguro some of us here, meron pa rin kayong mga iniisip na katanungan. Siguro sinasabi nyo, bakit ako magdidiwang? Wala nga kaming handa kagabi. Wala nga nakalagay sa mesa namin. So paano ako magdidiwang? Bakit ako magre-rejoice? Nagkakagulo nga yung family namin . Bakit ako magsasaya? Napakalungkot ng buhay ko, mag-isa ko lang. Wala nga akong jowa . Siguro yan din ba yung tanong nyo? Yan may mga katanungan nyo, yan sa mga nanonood. Yan din ba yung mga tinatanong nyo? But I have a question for you. Bakit ba kasi isinisisi natin kay Lord lahat ng imperfection sa buhay natin? Hindi ba pwedeng, since buhay ka at humihinga ka, may rason pa rin na mag-rejoice ka? Amen ba? Amen po ba? Ayan. Kasi bakit? Mabuti ko si Lord sa buhay natin. So may handa man o wala, okay? May jowa man o wala, okay, in season or out of season, in our lows and highs, still the mere fact na mabuti si Lord, doon pa lang, we can rejoice and give thanks. Hallelujah. Amen ba? Sige, kung saan ka man naroon ngayon, pwede mo bang palakpakan si Lord? Amen. Hallelujah. So that's the first one. Rejoice always. Okay, then secondly, how can believers maintain resilience and gratitude amidst life's challenges? Pangalawa po, by praying continually. Okay? Yan po yung sinasabi dito sa verse 17. And ang salitang continually dito ay ginamitan ng salitang unceasingly po sa ibang version. Na ang ibig sabihin po in Greek is adialeptos, okay? Which means continual without remission. At ito po ay ginamit din, okay, to describe something that is constant, okay, without interruption. Sa Tagalog po, ibig sabihin po nito ay tuloy-tuloy. Okay, continually. And you know what, sa New Testament, ito ay tumutukoy sa persistent na gawain tulad ng prayer and thanksgiving, tuloy-tuloy na pananalangin at pasasalamat. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging consistent even sa mga gawain pang-spiritual. Wow. Kaya naman mga kapatid, hindi ito nangangahulugan na basta masabing nananalangin ka lang. Okay, hindi yung, okay na, nag-pray naman ako . Okay na ba yun? Hindi. Dapat meron kang constant awareness of God by consistently relying to Him alone. Okay, dapat kilala mo siya, nananalangin ka sa Kanya. Aware ka sa Diyos mo. Sometimes kasi nananalangin kasi tayo, pero parang wala lang. Okay? Basta ako, nanalangin ako. Ikaw. Nanalangin ka, but then, we're still doubting God. Tama ba yun? Okay? Nagda-doubt tayo kay Lord. Bakit? Kasi hindi tayo madalas mag-devotion. Okay? Hindi tayo madalas makipag-commune sa Kanya to the point na halos hindi mo na siya kilala. Kaya hindi mo na alam at hindi ka na aware sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Boom. This year, hindi naman natupad yung mga pinanalangin ko ngayon 2024. Kaya wag na akong manalangin ng 2025. Kasi wala namang nasusunod sa mga prayers ko. So paano ka magiging grateful kung tayo mismo pinagdududahan natin yung ating mga panalangin? So you have to trust and put your faith in God because it's about maintaining an open communication with Him.
Hindi lang sa panahon ng pangangailangan, kundi pati rin sa mga panahon ng kagalakan at kasaganahan. Amen? So that's the second one. Pray continually. Sige nga, sabihin mo dun sa katabi mo kung nasaan ka man ngayon, pray continually. Ayan. So the third one, and this will be the last one, okay? How can believers maintain resilience and gratitude amidst life challenges? Third is by giving thanks in all circumstances. Okay, so ang sabi po sa verse 18a, give thanks in all circumstances. Ang salita pong give thanks dito in Greek is eucharisteo. And it means to give thanks or to be thankful, simply to be thankful. At sa New Testament po, ang term na ito ay nag-emphasize ng pusong mapagpasalamat o heart of gratitude at ina-acknowledge mismo ang grace, provision ni Lord. And you know what? Ito po yung pinaka-challenging part. Among those three, ito yung very challenging. Okay? But please don't get me wrong. Hindi ito yung pinagsasawalang bahala lang natin yung sufferings na pinagdadaanan natin na. Hindi po ito yon. So, we don't invalidate that. Okay? But this is about knowing the reason for gratitude kahit pa nasa gitna tayo ng mga problema. O alam mo yun, yung talagang kaliwat kanan yung mga dinadanas nating persecution. So kapatid, it's about recognizing God's ultimate goodness and love even when things don't make sense. Okay? Kahit na parang wala ka na nakikita. Okay? Kaya nga, ito yung mag-cultivate sa atin, sa puso natin, para tayo ay matutong magpakumbaba. Tayo ay maging humble. Ang sabi sa verse, in all circumstances. Okay? Be thankful. So ano man yung meron ka ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo, be thankful. So in times of joy, tulad ng halimbawa, nagkaroon ka ng bagong work, be thankful. Okay? In hardships such as illness, still be thankful. Kasi kahit pa paano, meron namang mga pamilya na nagmamahal sa iyo, sumusupport sa iyo. Andyan yung mga kaibigan mo. You have your loved ones supporting you. So still be thankful. Give thanks. Giving thanks must be our attitude of gratitude, regardless of our life's situation. And you know, the command to give thanks in all circumstances ay hindi lang simpleng instruction na to be cheerful no matter what. O sige, maging masaya lang tayo. Hindi po ganon. Instead, it's a call to actively seek reasons for gratitude, maliit man yan o malaki. Okay? Actively seek reasons for gratitude, maliit man o malaki. Kasama na dito yung panahon ng joy and prosperity, but also, hindi lang ito during the time of joy and prosperity, but also during those moments of suffering, loss, and uncertainty. Amen ba? Natuto po ba tayo? Yan. So for our conclusion, how can believers maintain resilience and gratitude amidst life challenges? First is by rejoicing always, by praying continually, and by giving thanks in all circumstances. Bilang application, first, you have to find joy in God's presence. Even during difficult times, let us remember that God is loving. Okay? Always remember God's love, God's grace, and God's promises. It can bring back all the joy in your heart. Then secondly, maintain consistent communication with God. Kapatid, prayer is not just for times of need, but it is a continual conversation with God. Then lastly, practice gratitude in every situation. Let us search for reasons to be thankful even in hard times or even in our sufferings. But you know what? It doesn't just end there. Hindi po dyan natapos lahat. Kasi meron pang sinabi ang verse 18b. Ano ang sabi ng verse 18b? For this is God's will for you in Christ Jesus. So ito pong verse na ito, okay, this verse elevates our 3 key points sa isang suggestion lamang into a divine mandate. Okay?
Ibig sabihin yung consistent rejoicing, yung unceasing prayer, and yung thankfulness ay hindi siya optional bilang Kristiyano. But rather, ito ay nagre-reflect sa will ng Lord para sa ating mga believers. And the phrase, in Christ Jesus, dun sa verse 18, it is crucial. Okay? It is crucial. Bakit? Kasi po ito ay nagpapakita na ang ating pamumuhay ng may pasasalamat ay naging posible sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito pong verse ito ay malaking panawagan para mamuhay ng naaayon din sa plano at kalooban ng Diyos. Plano na naging posible through the work of Jesus na siyang dahilan kung bakit din tayo nagse-celebrate ngayong araw na to. Amen po ba? Kasi alam mo bang siya ang pinakamagandang regalong tinanggap mo sa buhay mo? Ngayong Pasko, higit pa. Okay? Diyan sa mga ine-expect mong regalo. Siya yung pinaka-best na regalo. At ang buhay mong yan mismo, ang reason kung paano na i-showcase ni God ang kanyang regalong love and mercy sa'yo. Remember John 3:16. Yan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ayan, alam ko sa ulo na natin to. Gasgas na nga sa atin to, tama ba? Pero bakit minsan parang hindi pa rin natin ma-appreciate yung love na ginawa sa atin ni Lord na naging dahilan ng pakikiisa natin sa Kanya? Bakit kaya? Bakit? Kasi baka sa ulo lang natin yung verse, pero hindi natin isinasa puso. Kaya hindi natin siya ma-appreciate. Yes, minsan, maaaring thankful ka nga kasi meron ka, sagana ka, masaya ka, pero paano kung wala ka ng maihain sa mesa mo? Paano kung kagabi wala ka talagang mailagay? At paano kung hindi na umaayon sa buhay mo? Okay? Hindi na umaayon sa buhay mo ang gusto mong mangyaring takbo nito. The question is, maiisip mo pa rin ba yung John 3:16? Sana ngayong Pasko, hindi lang po handa sa mesa, hindi lang yung regalong tatanggapin, hindi lang yung reunion ng pamilya, ng barkada, okay? Ang tunay na magpaparejoice sa'yo, okay? At hindi lang yun ang ipagpapasalamat mo. Kasi may ibang tunay na reason ng Kapaskuhang ito sa buhay mo. Yan ay ang pakikipag-isa mo sa will ni Lord. Na panghahawakan mo kung bakit ka magre-rejoice at kung bakit ka patuloy na mananalangin at kung bakit ka magpapasalamat sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Amen? Meron ba tayong natutunan? Kaya naman po ang title natin ngayong gabi is Gratitude as a Lifestyle of Faith. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa Kanyang salita. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Yan, saan man po kayo naroon ngayon sa mga ating nanonood. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. At this time, as you close your eyes, can you just ask yourself? You may ask yourself. Tanungin mo yung sarili mo. Saan ka ba dinadala ng faith mo ngayon? Kung bakit hindi mo na magawang magpasalamat at magpuri sa Diyos? Baka kaya kahit ilang beses nang pinatunayan ni Lord ang pagmamahal niya, parang hindi pa rin natin nararamdaman. Kasi madalas, nakafocus tayo sa problema, sa mga kasalanan na ine-enjoy pa. And sometimes, mas nakafocus tayo sa kung ano yung kulang. Kaya tuloy, instead na magpasalamat ka, mas nakikita mong dapat na magreklamo ka. Sineselebrate nga natin ang Kapaskuhan, ang kapanganakan ni Lord, pero mas pinipili nating tingnan ang sitwasyon natin sa buhay, kaya hindi natin magawang magpasalamat. Pero sa totoo lang, ang dami nang ginawa ni Lord sa buhay mo. Buhay ka nga umihinga ka, nakakakain ka, may lakas ka. Kaya pwede ba this time, habang nakapikit ka,
ipagpasalamat mo lahat ng meron ka. Come on. Pasalamat ka kay Lord. Mabuti ang ating Lord. May pamilya ka, ipagpasalamat mo. Wala kang sakit, ipagpasalamat mo. May trabaho ka, ipagpasalamat mo. Nakakakain ka, nakakagalaw ka nang hindi nahihirapan yung katawan mo, ipagpasalamat mo. Come on, sige lang. I'm giving you time to think kung ano ba yung mga bagay na dapat ipinagpapasalamat mo pero hindi mo ginagawa kasi mas iniisip mo kung ano yung mga kulang sa buhay mo. This time, nahihirapan ka man o hindi, may kulang man sa buhay mo o wala, magpasalamat ka pa rin kasi mahal ka ng Diyos at binigay niya ang kaligtasan mo. Hallelujah. Pasalamatan mo si Lord sa buhay na yan. Pasalamatan mo si Lord sa kaligtasan na tinanggap mo. Kaya kung tunay na tinanggap mo siya at nakipag-isa ka sa Kanya, dapat nagre-rejoice ka. Dapat makikipag-commune ka sa Kanya. Dapat nagpapasalamat ka sa Kanya. Kasi naniniwala ka na ang ating Diyos na buhay ay mabuti. At naniniwala kang totoong mahal ka niya. At naniniwala kang ililigtas ka niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! At kung ikaw yung taong tumanggap, ikaw yung taong naniniwala at nakikiisa sa Panginoon, maaari ka bang tumayo saan ka man naroon ngayon at ideklara mo ang pasasalamat mo kay Lord sa pamamagitan ng pagsuko mo ng iyong buhay sa ating Panginoon. Come on! Hallelujah! Dise, pwede mo ba itong ideklara? Sige, awitin mo! Hallelujah! There is i-worship mo ang ating Panginoon. I-declare mo ang awit na ito. Pasalamatan at purihin mo ang ating Diyos. Sige, uwitan natin si Lord sa pagbinigyan kanya bilang dahilan. Kung bakit dumating ang ating Panginoon. Kaya bakit hindi mo siya pasasalamatan sa lahat ng kanyang ginawa? Huwag kang mag-focus sa kung ano yung kulang sa buhay mo. Mag-focus sa kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay. Na siya ay mabuti at tunay na mahal ka niya. Come on. Worship Him. Surrender your life to Him. Sige, for the last time, pwede mo ba itong awaken? So God. Salamat, O God. Binigyan mo. Buhay ng iyong kaisa-isang anak, O Lord. Salamat, Lord, sa mga ginawa mo sa cross. Mas magfo-focus kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo. Salamat sa itinuro. Salamat sa kapanganakan mo, sa pagdating mo sa aming buhay. Tunay na dito kami mas mag-focus, O Lord. And I know, Lord, marami ka pang magandang planong gagawin sa buhay na ito. Kaya naman patuloy naming ibibigay lahat ng glory at papuri, pasasalamat sa iyo. Hallelujah. Sige po, manatili po tayo sa atmosphere ng pananalangin.
Sige, patuloy ka lang sa panalangin. Patuloy mo lang i-embrace ang presensya ng Panginoon. Kahit nasa online man tayo, alam ko kasama nyo ang pamilya nyo. Alam ko rin, punong-puno ang puso natin ng gratitude and hope. Lord, we thank you for your love, mercy, and grace na dala-dala namin palagi galing sa iyo. Sa iyong presensya, itinataas namin ang aming bansa, aming lungsod, at ang aming simbahan. Panginoon, ang baka pong baba kami lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming minamahal na bansa. Gabayan niyo po ang aming mga leader na karunungan, integridad at malasakit. Habang gumamit sila ng mahalagang desisyon para sa ikabubuti ng lahat, tulungan niyo silang maging tapat at makatarungan na kanilang tungkulin at bigyan sila ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Pagpalain niyo po ang aming bayan ng kapayapaan, pagkakaisa at paunlad. Protektahan niyo kami sa laban ng anumang kapamakan, sakuna at sigalot. Naway maghari ang karunungan, katuwiran sa bawat sulok ng aming bansa. Panginoon, tulungan niyo kami mapaglaban ang aming mga pagsubok tulad ng kahirapan, katiwalian at pagkakawatak-watak. Liwanagan niyo po ang aming mga landas at alisin ang anumang kadiliman na nagpapahirap sa amin. Inspire niyo po ang bawat mamamayan na magtulungan ng may pagmamahal at respeto. Turuan niyo kami pahalagaan ang pagkakaiba-iba ng aming kultura at paniniwala. At harapin ang lakas sa aming pagkakaisa, bigyan niyo kami ng diwa ng kasipagan, katapatan at malasakit upang makapagbuo kami ng kinabukasan puno ng pag-asa at oportunidad para sa susunod na henerasyon. Panginoon, inaalay din namin ang aming panalangin para sa nagdudurusa, ang mga maghihirap, nagugutom, walang tahanan at inaapi. Naway maging lugar ang aming bansa kung saan nararamdaman ang lahat ng halaga, pagmamahal at pagkailangan. Gamitin niyo po kami bilang ang instrumento ng inyong pagmamahal at awa upang magdala ng liwanag sa mga nangangailangan at magtulungan para sa isang lipunang makaturungan at pantay. Ama, isinusuko namin ang kinabukasan ng aming bayan. Sa iyong mga kamay, naway mangyari ang iyong kalooban at naway ang iyong gabay ang magdala sa amin ng tamang landas. Turuan niyo kami magtiwala sa iyong sa tamang panahon at palaging hanapin ang iyong kalooban sa lahat ng aming ginagawa. Sa mga oras na ito, ipinapanalangin po natin ang ating City of Olongapo, o kung saan ang city ka man ngayon. Ama, namin makapangyarihan, itinataas namin ang aming mga lungsod. Pagpalain niyo po ang bawat mamamayan nito sa kaligtasan, kasaganahan, naway mapuno ang bawat tahanan ng pagmamahal, pagkakaisa at kapayapaan. Gawin niyo pong itong lugar ng kabutihan at malasakit ang aming mga lansangan kung saan ang bawat isa ay nagmamalasakit sa kapwa. Palakasin niyo po ang aming mga lokal na leader at mga manggagawa ng lilingkod para sa ikakabubuti ng komunidad. Bigyan niyo po sila ng karunungan, tibay ng loob at malasakit sa kanilang mga tungkulin. Gabayin niyo po rin sila bilang mga mamamayan na maging mabuting katiwala ng mga biyayang ipinagloloob ng aming lungsod. Idinadalangin din namin ang kapayapaan at kaligtasan mula sa anumang sakuna o kapahamakan. Tulungan niyo po kaming magtulungan upang mapanatili ang kaayusan at kaunlaran. Naway ang aming lungsod ay maging liwanag sa madilim na lugar, isang pagtotoo, iyong biyaya at pagmamahal ng buong mundo. Panalangin po namin ang bawat community, campus, workplace, and businesses na kinabibilingan ng bawat isa at pagkalooban niyo po na makapagbukas ng mga light group at makikilala sa inyo. Gamitin niyo po kami para sa kanila. Ama, dinggin niyo po ang panalangin ng mga nangangailangan sa mga lungsod. Ang mga walang tahanan, nagugutom at nawawalan ng pag-asa. Gamitin niyo po kami upang maging kasangkapan ng inyong pagpapala at habang sa kanila,
Bigyan niyo po kami ng pusong handang tumulong sa magmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa huli, hiniling namin ang mga aming lungsod ay maging isang lugar kung saan laging nahahayag ang iyong kalooban, katarungan at pagmamahal. Naway sa papamagitan ng iyong patnubay, sama-sama naming maabot ang mas maunlad at mapayapang kinabukasan. We declare, Lord, na ang lungsod ng Olongapo ay para sa inyo. Sa mga oras na ito, idulog natin sa panalangin ang ating simbahan. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa aming simbahan, ang aming spiritual na tahanan kung saan kami nagkakatipon-tipon upang sambahin at panglingkuran kayo. Pagpalain niyo po ang aming mga pastor, sila Bishop, Pastora Jeng, Pastora Laani, Pastora Step, Pastora Dorothy, Pastor Alvin, at mga leader at mga bawat membros ng aming kongregasyon. Habang isinasakong tupura nila ang aming mission, palakasin niyo ang kanilang pananampalataya at gabayan sila upang maging instrumento ng iyong pag-ibig at katotohanan. Patuloy po namin panalangin ang karunungan, kalakasan at pagpapapala ang iyong patuloy na po nilang namaranasan. Hindi po madali ang paglilid at lakbayin nila, pero dahil po sa grasya niyo, kinakaya nila. Kaya patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo. Panginoon, tulungan niyo rin po kami maging simbahan na nagbibigay pag-asa sa mga nasaktan, nawalan ng pag-asa, naglilingkod sa mga nangangailangan at nagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. Sa malalayong lugar, naway ang aming mga gawain at ministeryo ay laging sumasalamin sa inyong dakilang layunin at pagmamahal. Panginoon, idinadalangin din po namin ang aming simbahan na lumago at bawat aspeto ng pananampalataya, pagkakaisa at ang kakayahang maabot ang mga maraming tao. Bigyan niyo po kami ng mga kinakailangan kagamitan, lugar at manggagawa upang higit pa naming maikalat ang iyong salita. Magdala po kayo ng mga taong may pusong handang manglingkod at magbigay ng kanilang oras, talento at yaman para sa iyong kaharian. We declare, Lord, na sa pagsubok ng bagong taon, marami pa po ang mabubuksang gawain at matatayong simbahan. In Jesus' name, idinadalangan namin ang mga bawat miyembro ng aming simbahan ay maging aktibo sa panglilingkod at pagtulong sa mission sa aming simbahan. Bigyan niyo po ang kami ng lakas upang magkaisa ang layunin ng pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo at gawing sentro ang iyong kalooban sa lahat ng aming ginagawa. Amang naming Diyos, tulungan niyo kami maging handang tumugon sa inyong tawag, maging mapakumbaba sa panglilingkod at maging masigasig sa pagbabahagi sa iyong pag-ibig at liwanag. Naway pagpatuloy kami maging liwanag sa iyong komunidad, nagiging tulay ng pag-asa at pagbabago na para sa marami. Salamat po sa biyaya na pagkakaroon na isang simbahan ng naglalayong ipalaganap sa iyong salita at magbigay luwalhati sa inyo. Naway patuloy niyong kaming gabayan, palakasin para maisang katupura ang aming misyon. Mapangyarihang Diyos, buong puso po namin ipinapagkatiwala sa inyo ang aming bansa, lungsod at simbahan. Naway mangyari ang iyong banal na kalooban sa bawat aspeto ng aming buhay. Turuan niyo kami na mamuhay ng iyon sa inyong mga utos, maging salamin ang iyong liwanag sa mundong ito. Panginoon, tulungan niyo po kami maging masunurin sa iyong kalooban kahit sa gitna ng pagsubot at kahirapan. Bigyan niyo po kami ng lakas, tapang na tumayo para sa katuwiran sa kabutihan. Naway ang aming mga salita, gawa at layunin ay laging nagbibigay sa luwalhati sa inyo. Salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan at pagmamahal na patuloy namin naranasan araw-araw. Tulungan niyo po kami magpasalamat sa iyong biyaya, maliit man o malaki, at huwag makalimot ng magtiwala sa inyo sa lahat ng oras. Sige, ngayon po, ipagpatuloy lang i-worship si Lord. Hallelujah! Hallelujah. Again, church, let us give thanks to our Lord. Hallelujah. Lord, you are the Lord of Lords. You are the King of Kings, oh God.
and the name above all names. Hallelujah. Sige, church, adore. Let us adore our God. Adore our Savior. Hallelujah. Lord, you deserve to be worshipped, oh God. Kaya kapatid, sige, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, sige, give thanks. Grabe yung pinagdaanan mo sa buong taon na to. Kaya ngayon, bakit hindi mo pasalamatan ng ating Panginoon? Hallelujah. Lord, you are great. Hallelujah. Lord, you are our greatest provider, our healer, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, mahal ka ng Lord. Grabe yung pag-sustain niya sa buong taon sa atin. Kapatid, ngayon, anuman yung season mo, anuman yung sitwasyon mo ngayon, struggling ka man o hindi, worship God. Kapatid, God is with you. And alam ng Diyos lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano yung kalalagayan mo sa mga oras na ito. And alam ng Diyos sa tuwing hirap ka na. You know what, kapatid? Naiintindihan ka ng Panginoon. Alam ng Diyos kapag pagod ka na. Alam ng Diyos kapag ayaw mo na, kapag pasuko ka na, kapatid. And si Lord, ni minsan, hindi siya nakalimot sa'yo, kapatid. Nakikita ka ng Diyos. If ikaw ay talagang burdened with difficulties in life, niyayakap ka ng Panginoon, kapatid. Marami mang nakasakit sa'yo sa taong ito. Marami mang hardships, persecutions. Kung ikaw ay harassed, kung ikaw ay distressed, God is comforting you right now, kapatid. Pinapalakas ka ng Panginoon. And if you are feeling helpless and hopeless, Jesus is willing to help you. Willing na willing si Lord tulungan ka at pwede kang lumapit kay Lord. And kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. And truly, God cares. May pakialam ang Diyos sa'yo, kapatid. And kapatid, remember, Jesus gave His own life just for you. Namatay na siya para sa'yo. And ikaw ang reason kung bakit bumaba ang Panginoong Jesus. Bakit? Dahil sa matinding pagmamahal niya sa'yo. Kaya kapatid, God deserves your praise. Sabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34, give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Hallelujah. Kapatid, in the last months, God has been good to you. I don't know ano yung pinagdaanan mo. Di ko alam kung ano yung mga struggles and temptation na talagang kinaharap mo sa taong ito. I don't know your wins. Di ko alam yung mga losses mo ngayong taon. But I know that God is good. Mabuti ang Panginoon, kapatid. Mahal ka niya at yung love niya, it endures forever. Hallelujah, kapatid. Let us remember that God is good. That God has been with us. Hallelujah. Kapatid, sinamahan ka ng Panginoon. All throughout the year, God is with you. Kaya bakit hindi mo magawang pasalamatan ang Panginoon? Hallelujah. Thank God. Pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mahal ka ng Lord. God loves you so much. Praise God. Praise God. Oh, sige. Papurihan mo ang Panginoon. Grabe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Holy Spirit. Salamat kasi sinustain niyo kami sa buong taon. Oh, praise God. Sige, worship God. Papurihan mo ang Panginoon. Hallelujah.
are grateful. Lord, pinupuri ka namin. Lord, pinapasalamatan ka namin. Salamat, Lord, kasi mabuti ka, Panginoon. Hallelujah. And Lord, you love us. Kaya, Lord, hindi kami magsasawang magpuri sa'yo. Hindi kami magsasawang magpasalamat sa iyo, O Panginoon. Lord, salamat kasi sinamahan niyo kami sa buong taon. Salamat, Lord, kasi hindi mo kami iniwan. Oh, thank you, Jesus. To a world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po. Lord, salamat sa ginawa nyo sa buong taon. Lord, salamat kasi mabuti ka, Panginoon. Hallelujah, kapatid. Let us remember that God is good. That God has been with us. Talagang hindi tayo iniwan ng Panginoon. And kapatid, maging grateful tayo kahit anuman yung mangyari, anuman yung dumating sa buhay natin. Uncertain man yung goals mo, di man natin alam yung mangyayari bukas at sa susunod na taon, panghawakan natin na God is good and His love will endure forever. Hallelujah, Lord! Excited kami sa gagawin mo. Excited kami, Lord, for next year, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. Thank God for the year 2024. Hallelujah, God, truly, dahil sa'yo, Lord, ang lahat. Dahil sa'yo, Lord, kaya kami nandito, Panginoon. Kaya kapatid, praise God. Hallelujah. Glorify Him. Itaas natin yung pangalan ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat. Salamat, Lord, sa ginawa mo. Tunay, Lord, na ikaw lamang, Lord, yung reason ng season na ito. Hallelujah. Today, we celebrate your goodness, oh God. We celebrate your faithfulness, oh God. Kaya ngayon, declare tayo ng good things sa Panginoon. Adore God. Praise God. Sige, pasalamatan mo si Lord. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. God, maraming salamat po. Wala kaming masabi, Panginoon, kundi pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen, amen. Kaya ngayon, deserve pa rin ng Lord ang ating praise. Sige, let's worship our God. Hallelujah. There's a million reasons to celebrate this Christmas. Ayan po, sa lahat po ng magbibigay ng kanilang offering, let's send it through GCash na lang po. Meron po tayong GCash number sa ating screen. Come on, let's continue to praise the name of the Lord in this place. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature
God, for tonight, Lord, sa salita mo, Panginoon. Lord, dalangin namin, may apply po namin to, Panginoon. And God, bless our Christmas, Panginoon. Lord, ikaw po yung patuloy na may taas at may dakila sa buhay ng bawat isa, God. Lord, we glorify you in this place, and in Jesus' name we pray. Amen. Merry Christmas po sa ating Merry lahat. Christmas!